Kayo daw po yung gumamot sa anak ko noon sa Santa Ines. Dok, nakikiusap po ako sa inyo. Sabihin niyo na po sa akin yung totoo. I'm sorry po. Dok, ang tagal ko nang ulila sa anak ko. Buong akala ko patay na siya. Pero nagkaroon ako ng pag-asa nung nalaman ko na dinala niyo po yung anak ko sa Santa Ines Hospital para gamutin. Kinuha po siya sa akin. Ang tagal ko na pong nangungulil sa kanya. Huwag niyo naman pong gawin to sa akin. Sabihin niyo na po sa akin, nasaan na po ba yung anak ko? Gusto ko na po siyang makita. Dok, kung kinakailangan ko lumuhod, luluhod ako. Gusto ko na po makita yung anak ko. Gusto ko na po siya mayakap. Hindi po makukumpleto yung pagiging ina ko kung hindi ko makikita yung anak ko. Parang awa niya. Sabihin niyo sa akin na saan yung anak ko. I'm sorry, Rosel. I'm really sorry. Ako yung gumamot sa anak mo nung dinala siya sa Santa Ines. Parang naririnig ko pa nga ang iyak niya eh. Yung iyak ni Bel. Ben? Oo, Rosel. Si Bel Almendras ang anak mo. Dok, wala pa siyang malay. Okay pa ba siya? Mukhang nagkaroon ng seizure bago siya mawala ng malay. Seizure? Yes, kapag hindi naagapan ng biglaang pagbagsak ng blood sugar, maaaring mag-trigger sa brain ng seizure. Good news, naibigay agad ang IV dextrose niya, stable ang vital signs niya, clear ang CT scan niya, and wala kaming nakikitang structural brain injury. Pero after the seizure, may tinatawag na post-ictal state. Dok, sorry, ano po yun? Parang recovery phase ng utak. So, bibilang ng ilang oras bago siyang gising. Okay po, Dok. Salamat po. Pero, magigising po ba siya? Yes, she's stable. Kailangan lang obserbahan ng neurological response niya in the next 24 hours para masiguro na walang rebound drop o complication. Sige po. Salamat po ulit, Dok, ha? Okay. Buhay pa si Jacinta? Hello? Oo naman. Eh, hindi nga lethal yung gamot, di ba? Sabi mo nga, hindi nakakamatay yun. So effective, di ba? Konti lang, na-hospital agad siya. Alam mo, swerte nga niya kasi naagapan siya. Kasi kung hindi, alam mo, pinaglalamayan na yun ngayon. Talaga? Ganun kalakas yun? Like, worst case scenario, pwede siyang mamatay? Ano bang pwedeng mangyari? Oo, pwede siya mamatay. What? Bakit sa akin mo pinagawa yun? Eh di ako pa yung makapatay, ako pa yung makukonsensya. Baliw talaga to. Joke lang. Ano ba? Saka, malapit na din naman siyang mamatay, di ba? Huwag kang mag-alala kasi hindi naman ikaw yung pagbibintangan. Si Bel ang pagbibintangan kasi di ba sabi mo, may insidente dati na napagsabihan siya? Oh, mawawalan ka ng kaagaw kapag nakulong si Bel. Sabagay, well, when she's out of the picture, hindi na sila magkikita ni nanay, di ba? Wala nang dramatic reunion. Game over. Winner. Diba?
Kay Doc Salvio. Doc, si Rosel, ano nangyari? Sabi mo nandito. Nasaan na siya? Wala na siya. Umalis na siya. Alam na niya lahat. Lahat na ginawa natin. Pasensya na pare ha, pero hindi na kinaya ng konsensya kung magsinungaling sa kanya eh. Alam na niya? Lahat. Lahat pare. Na anak niyo si Bel, na ninakaw mo siya kay Rosel. Lahat. Kung saan-saan ko pa hinanap yung anak ko. Nasa tabi ko lang pala. Si Chris. Trinaydor niya ako. Tagal na pala niya akong niloloko. Paano niya nagawa sa akin yun? Magkakasabwat sila ni Nagomar at ni Malu. Pinagkaisahan nila ako. Rosel, alam kong napakasakit na nangyari sa'yo. Pero ang mahalaga, ngayon alam mo na kung sino ang anak mo. Pwede mo siyang mayakap. Pwede mo siyang makasama. Pero kailangan pa rin nilang maparusahan lahat. Kailangan nilang pagbayaran lahat ng ginawa nila. Hindi kita mapipigilan sa gusto mong gawin. Dahil totoo naman, napakalaki ng kasalanan nila sa'yo. Pakasama nila. Pero Rosel, kung ako sa'yo, unahin mo muna ang anak mo. Unahin si Bel. Gagawin ko yun. Maraming panahon nang nawala sa amin ni Ben. Pinagkait nila sa akin ang pagiging nanay ko sa kanya. Sigurado ako hindi na naramdaman kay Via yun. Dahil walang pusong ina si Via. Hindi na minahal ang anak. Hawa naman si Bel. Lumaki siya ng walang ina. Babawiin ko lahat yung mga panahon na nawala sa... Sana hindi pa uli ang dapat. Pero mabubuo ng mga anak ko. Buo na yung kambal ko. Ito ba yung gusto mo, di ba? Dok, tumawag kasi ako sa flower shop at sabi nandito daw si Rosel. Dahil si Madam Jacinta naka-confine. Mabuti naman na magkausap na kayo. Handa na akong harapin siya. Sabihin ko na sa kanya yung totoo, Dok. Adela, halika na, bilisan na. Ito na nga, ito na. Walang Diyos! Panagsak! Tama na! Hayop na talaga! Wala kayong kaseda! Tama na! Naniwala niyo kaya patay ang anak ko! Yung pala kinuha mo! Hayop! Tama na! Hayop kayong lahat! Tama na! Hayop! Kung paano ka nakakatulong sa gabi, Chris, ha? Ang laki-laki ng kasalanan ninyo sa akin! Pagbabayaran ko to. Pagbabayaran yung lahat ng kasalanan ninyo sa akin. Makukulong kayong lahat. Sisiguraduhin ko, makukulong kayong lahat! Tama na. Bel! Bakit ka bumalik dito? Diba, sinabi ko sa'yo, patahimikin niyo kami? Pag ginawa ko yun, parang ko na rin inamin na may kasalanan ako sa nangyari kay Madam Jacinta. Totoo naman yun, di ba? Hindi. At papatunayan ko yan sa'yo. Aalis lang ako dito pag si Tito Rosel mismo ang nagpaalis sa akin.
Rosel, please. Please, patawarin mo. Patawarin? Gusto mo patawarin kita? Bakit? Kapag pinatawad ba kita? Mababalik ba yung lahat ng panahon na sinayang namin ni Bel? Yung mga panahon na nagkakasakit siya. Ako dapat nag-aalaga sa kanya. Kapag masaya siya, natulog ko sa tabi niya. Ano pa pakiramdam nung nag-debut siya, nung nag-graduate siya, yung una siya naglakad, yung una siya nagsalita. Yung una niya tinawag na Miss Tia. Anong pakiramdam nun? Pag marami siyang tanong, ako dapat sumasagot nun. Ako dapat. Kahit hindi ko alam yung sagot, mas importante, nandun ako sa tabi niya. Nandun ako karami niya. Sabay kami natututo. Sabay kami nasasaktan. Sabay kami tumatawa. Sabay kami nagmamahal. Pero lahat yon pinagkait mo sa akin! Pinagkait mo sa akin! Chris, bakit? Bakit mo ito ginawa sa akin? Paano mo nagawa ito sa... Wala akong kasalanan sa iyo! Wala akong kasalanan sa iyo para parusahan mo ako ng ganito! Wala! Please. Please, Rosel. Patawarin mo, Rosel. Please! Please, patawarin mo! Tama ka! Mali ako! Inaamin ko nagkamali ako. Tama ka naman eh. Pero wala na akong magagawa. Tama kayo mga panahon na dapat nandun ka para kay Bel. Ikaw sana yun. Hindi ako. Wala na akong magagawa. Sinubukan kong gawing tama ang lahat. Sinubukan ko talaga, Rosel. Pero nanaig sa akin yung karapatan ko bilang ama. Baka, may karapatan ka nga. Dahil ikaw ang ama. Pero hindi kasali doon ang pagnakaw mo sa anak ko. Pinaniwala mo ko. Pinaniwala ninyo akong lahat. Napatay yung anak ko, yung pala tinago mo lang, yung pala ninakaw mo. Mga manunoko kayo, ikaw, si Gomar, si Malu. Patawarin mo ako, patawad! Nakiya kayo, mga wala kayong Patawarin mo, Rosel! I'm sorry! Patawarin! Tawad mo! Patawarin mo ako! Patawad! Alam mo kung ano pinakamasakit dito, ha? Alam mo kung ano? Yung umaarte ka na parang wala kang alam. Yung kunyari tumutulong ka sa pag-aanap sa anak natin. Kunyari, hindi mo alam kung nasaan siya. Yung pala alam mo! Alam mo kung nasaan siya. Pero hindi mo sinabi sa akin. Hindi mo sinabi! Sinubukan kong sabihin sa'yo! Pero hindi nga! Hindi mo nga sinabi sa akin! Pinamukha mo akong tanga! Kayong lahat! Harap-harapan mo akong ginoko! Harap-harapan niyo akong pinaglololoko! Hindi niyo sinabi sa akin yung totoo. Hindi niyo sa akin sinabi yung totoo! Yun yung pinakamasakit! Ngayon sabihin mo sa akin, paano ka ngayon hihingi ng tawad sa akin? Patong-patong na yung kasalanan mo! Hindi ko alam. Hindi ko alam. Alam ko naman di mo ako patatawarin. Pero nandito pa rin ako para humingi ng tawad sa'yo, Rosel. Patawad! Patawarin mo ako, Rosel! Lumayo ka sa akin! Rosel, patawarin mo ako! Lumayo ko! Ano ba? Tawad mo ako! Ay! Rosel! Teka! Tama na!
umalis? Ano? Umalis ka na, Bel! Ayoko na umalis eh! Tama na! Huwag mo sasaktan si Bel! Nay, Huwag mo siyang sasaktan! Kapatid mo si Bel. Siya ang nawawala mong kakambal. magkapatid kami. Kakambal ko si Bel. Nay! Nay! Ikaw pa rin nawawala akong anak. Ang tagal ko hinintay ang pagkakataon mo ito. Akala ko hindi na mangyayari. Ikaw pa lang anak ko, Ben. Ako rin. Ito moment na to. Ang tagal ko itinago ang totoo. Ang tagal na, Nay. Ang tagal na. Ang tagal na. Matagal mo na, anak? Nung pumasok po ako sa cafe, alam ko na po lahat. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Pasensya na po, Nay. Pero mas pinili ko po protektahan si Dan. Kasi nakita ko po ang galit niyo. At nakita ko po na masisira ang pamilya natin. Teka. Paano nangyari yun? Anong kinalaman ni Tatay Chris dito? Dahil siya ang may kagagawa ng lahat. Tyrone, siya ang nagnakaw sa kapatid mo. Siya ang dahilan kung bakit nahiwalay sa atin si Bel. I'm sorry. Nagawa mo yun? Tay? Sorry, anak. I'm sorry. Saka lang na natin itindihin yung kasalanan ng tatay ninyo, ha? Ang importante, nahanap na natin yung kapatid mo. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Dahil, Bel, hindi kayo dapat nag-aaway. Magkapatid kayong dalawa. Dapat nagmamahalan kayo. Tyrone, kaya ayokong umalis eh. Kasi gusto kong mapatunayan sa'yo na wala talaga akong kasalanan. Importante ang magiging pagtingin mo sa akin kasi kapatid kita eh. Mahal kita, Tyrone. Ayokong mawala yung friendship natin. Sumama ang loob ko dahil kay Madam Masinta. Dahil sa nangyari sa kanya. Kaya nawala ang kontrol ko. Tyrone, Bel, magkapatid kayo. Magkakapal kayong dalawa. Mahal
Tagal na kitang hinahanap, Bel. Matagal ko na hinahanap ang kakambal ko.